Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to another edition of Kapehan's Davao here at the second floor of SMCT Annex. We'd like to thank again SMCT Davao for hosting our weekly Kapehan, and we'd like also to thank Krispy Kreme for their delicious donuts and coffee. We have two sets of guests for this Monday's Kapehan. We have from the Davao Citywide Federation of Persons with Disability. We have Sir Mario Palo and Ma'am Mia Kagumay. Then we have from DSWD, habol lang po si Ma'am Jonna. Then we have Sir Makoy Samante to talk about the Dugong Bughaw Blood Donation Drive. Natin ang nating election ngayon to blood donation. To start our press con, we'd like to get the opening statement. We'll start with Sir Mario. Thank you very much for inviting us for this Kapihan, and come here. Madayaw, may buntag, daghang salamat po sa pag-invite, Ma'am Karen. Good morning, daghang salamat for the invitation from our friends. Okay, the Ma'am Mia and Sir Mario, they're here for the to announce, to talk about the 2025 National Disability Rights Week. Ma'am Mia and Sir Mario, how do we celebrate unsay mga activities karong National Disability Rights Week? Okay. Mayang buntag sa pag-usab, ang City Social Welfare and Development Office, CSWDO, together with Person with Disability Affairs Office, PDAO, celebrating 47th National Disability Rights Week celebration. Started, ganiha, ang among gihimo is ang proclamation. Nagduyog mi sa flag ceremony, din nagbasa si Ma'am Joy Dayaday sa proclamation namo with Citywide Federation, PDAO staff together with Attorney Redindo Martinez and Citywide Federation officers. So ang ang team is Innovation for Inclusion, Building Inclusive Communities Together. So ang activities namo ay si Sir Mario na po ang magbasa. Good morning, usab. Sa 17 na may motorcade, and then from Magsaysay to Rizal Park. This is the opening salvo of week celebration. Yeah, this is the first time na mag-celebrate mi ani with separate head from CSWDO because we already have the PDAO head na nagdala sa amo. Kami Federation we are NGO. We are only under the umbrella of CSWDO under Ma'am Dayaday, and now we are working with the PDAO, Persons with Disability Affairs Office. We are in charge to different district from Davao, 15 district, and we are the one who recruited the persons with disability so that no one will be behind for the benefit and services from the government. Kaning the Disability Week, July 13 to 19, no? Actually, this is only 17 to 23. Nag-appeal lang may flag ceremony kay para mabasa tong proclamation and mapakita na mo nga we are still on the ground. Buhi pa ang PWD kay the truth of the matter, ang PWD ay to all other sectors, kami lang ang wala pag ginatagaan ng national government benefit even in the city. Ang amua lang, ordinansa lang nga nagprotekta sa amua relative to our rights, benefits, and privileges. So wala pa siya. That's what's you kaning advocating, no? The sport, no? Yes, we are advocating. We are always together with the council, naapod may City Council on Persons with Disability nga nagamugna para kami
maka-move on together with the City Councilors Council para makaduso may ordinansa o law relative to our really rights and benefits for persons with disability. Actually, na may usang na-approve under kang Councilor Enzo, siya may in charge sa PWD, ang among City Committee, no, nga nagtabang si Attorney Mahipos o si Attorney Acosta. Okay. Then, we go to Sir Makoy of Ateneo University Community Engagement Advocacy. Last year, parang dugong bughaw din kayo na donation daw. And how was it? And this year, say, target nato sa atong blood donation drive. May buntag sa tanan o dagang salamat. Yes, we'll be having the Dugong Bughaw once again for this 2025. Last year, we had a good turnout. We had 2 runs. One, usually, gid ni siya, July and December. So, in those 2 runs, we were able to gather at least mga 200 blood bags for those bloodletting campaigns. This year, we are again organizing the annual Dugong Bughaw bloodletting, this time in partnership with SMCT Davao. So we'll be having it on the 26th, July 26th, here at SMCT Davao. So ang target natin is at least we can invite 100 blood donors for this run. Kasi magkakaroon pa rin ng second sa December. Kasi one time may nag-guest dito at thalassemia ba yun na kailangan talaga para may shortage daw ng dugo, and there's a necessity na need natin ng mga blood donors. How can Dugong Bughaw help, no? Lalo na do you see na parang yun yung problema ngayon ng the lack of or the need ng blood donor, lalo na malapit na mag-rainy season, dengue. Yes, sir. Common ni siya nga problem na actually experience shortage. Dili lang ni siya every rainy season, but all throughout, we have the Dugong Bughaw bloodletting from the university para natay ma-contribute sa supply sa mga blood donors and ang possible na assistance na atong ma-extend. And this is not only for the Ateneo de Davao community, but nag-extend po ni siya sa mga mga partners and friends na mo tabang og donate. The Dugong Bughaw will be held sa dun sa campus, the blood donation drive. Yeah, this year dili ni sa campus, but we are bringing it out of the university. Himuuna muna siya karon diri sa SMCT Davao on the 26th, starting at 9 a.m. So diri sa SM Annex ang Dugong Bughaw for this year. So this dati it's on campus, no? This so ibig sabihin mas open siya, like alumni, Ateneo, non-Ateneo na mga donors. Yes, sir. Mo nang gidala nato sa gawas para mas daghan ang maka-avail na maka-donate sa ilang dugo. At the same time, mas accessible siya. Usually pag sa campus, dili tanan maka-add to dito. This time by bringing it into a public space, basin naginauta nga mas mudaghan pa. While we target 100, kung musobra sa 100, it would be also welcome. Okay, thank you. To Sir Mario and Ma'am Mia, Sir Mario said yung may city council, you're working with mga city council. Ano yung mga initiatives natin that you're working with the city government para sa kapakanan ng mga PWDs? Lalo na yung merong, tanungin ko din yung sa BP 344 ba yung accessibility? Is it still a problem sa Davao? Yes, sir. Thank you. Nowadays, every time nag-conduct o access audit ang opisina sa PIDAW, kami di ay NGO di ay we are only under the umbrella kanya murag sulugoon rami sa CSWD o PIDAW. Pero we are working together
with the PDAW office kay gamay raman sila. So naga-continue mi sa awareness bitaw in order to break down the barrier between the PWD and non-PWD. Gusto na mo po nga katong ubang mga PWD, and we encourage them to be with us, no, sa within the stream of the society, para kung unsay among mahatag naga-massive kuan pud mi livelihood program para sa ilaha, para ma-educate po sila o makatun sila unsaon pagpanginabuhi sa kay mostly manggod kaniadto nagatago ra na sila sa ilang mga balay. In fact di gina sila mogawas because of the national law under 72, 77 and 9442 na kuha na siya nga pangitaon gyud nato sila even nga nagahigda na sila bisan underage pa sila, ato gyud silang ipamembro sa PDAW ug tagaan natong ID. Kay walay ID dili mo sila makadawat og benefit. Even underage pa sila, natay balaod nga 11228 na mandatory law for PhilHealth para sa atuang tanan. But only the PWD. Wala sila'y mga tawagan ng beneficiaries. Okay. Before I turn over the mic to our friends from the media, I'd like to ask Sir Makoy, 100 yung last, ilan bang bags yung nakuha ninyo? At least naka 200 bags tayo across 2 blood donation drives. So 100 per donation drive. Yung how would, kung may interested, anong gawin nila? Mag-register pa sila or they will just walk in dito sa SM? Okay, meron po tayong pre-registration for this. So within the week, we'll be posting our publicity materials para aning a blood donation drive. You can check our official Facebook page in the Ateneo de Davao University and also ADU-USIC. So nara sa Facebook ang further information about this. Ano yung sino pwede, kasi may mga na hindi pwede mag-donate, ano yung mga qualifications, lalo na sa health ba yun? At least 18 years old, pwede nang mag-donate. Then may enough rest before the donation drive, so at least nakatulog ng maayos, nakapagpahinga, hindi puyat bago mag-donate ng dugo. And then the other details naman will be care of our medical friends na mag-check talaga if pwedeng mag-proceed o hindi. But the basic and minimum would be enough rest and at least 18 years old. Kay Sir Mark. Sir, pila ba yung target na bags na inyong dapat makolekta for this dugong bugaw? We are targeting minimum of 100. Kasi sobra sa 100, hindi din naman magagamit. Sobra sayang. So kung lumampas ng 100, it would be a good problem to have. Pero at least, kung makaabot ng 100, we will meet the quota. Asan ninyo siya ihatag, sir? Sa Red Cross or sa... Red Cross yung partner natin for this. Okay, thank you, sir. Kay Sir Mario or kay Ma'am Mia, no? Ma'am, karong panahon na, ma'am, no, uso ning ay kuan na nigawas ning mga issue regarding sa mga fake PWD IDs. Sa inyo, ma'am, unsa ba ang mga measures, ma'am, ma'am and sir, no, para maiwasan ning kuan, no, kining pagkuyanap sa mga peke nga PWD IDs, no, nga ginagamit kay tungod gusto lang maka-discount? Sa pagkakaroon, sir, ano na gyud galihok na ato ang PDAW, which is ang atong head si Attorney Redino Martinez. So sa niaging mga bulan naa siya na sampulan. Dili man ka basta-basta maka-apply og PWD ID sa PDAW office kung ang imuhang medical abstract wala nahaom dito sa napulo ka klase nga disability under sa DOH. So siya gusto gyud niya nga i-claim nga siya PWD. So gisubay ni attorney together with the staff sa PDAW ang opisina sa doktor kung asa siya nangayo og medical abstract. So nasayran nga siya ang gusto magpa-issue sa medical abstract nga wala nahaom sa napulo ka klase nga disability under sa DOH. So nasampulan siya, sir, nakatulog siya sa
prisuhan sa Turin. So inana kay stricto karon sir ang PDAW office. Sa karon mo na ba mo'y nadawat ng mga report, ma'am, kay murag ang katong report is sa Manila. Apo. Diri sa Davao wala ba mo'y na-report? So far sir, naami naagian nga mga discrimination lang, pero ang gibasihan is sa restaurant. Mosulod sila sa PRPWD sa DOH, which is ang gagunit is si PDAW mismo. Kung bag-o pa ka nag-apply og PWD ID card, si PDAW dili pa niya na basta-basta ma-encode padulong sa system sa PRW sa DOH. So ang gibasihan sa restaurant is nisulod sila sa online. So nakita nila dito nga not registered si PWD holder, which is dili na mao among basihan. Regardless kung unsa man ka, as long as gi-issuehan ka sa PDAW sa PWD ID, so pwede nimo i-claim ang imuhang mga benefits. So kato lang ma'am is murag tungod lang sa wala nakita sa system. Sa system lang po sila wala nagkasinabot. So karon gi-clear naman ni attorney. Nakig-meeting naman siya sa mga establishment entero Davao sir, So, dili with to siya city fake. government. Dili siya fake sir so far. So kato lang pa kay wala pa na encode. Yes po, wala siya na-encode sa PRPWD sa DOH. Pinay-add si sir. Yes sir. Karon na ami gi-conceptualize nga ID, DC PWD ID issued by the Davao City. Unya, naa na siya QR code in order na dili siya basta-basta makopya para ini ang possibility manggod sa kadaghan manggod siya nag-apply. Unya ang order sa amuang head dapat dili dugay-dugayon pag-issue og ID kay luoy kayo ang PWD magsigig balik-balik sa ilang distrito. Kung pwede lang, muadto sila sa opisina immediately in 15 minutes ma-issue na namo ang ID with complete including the application form, doctor's certificate, and the local district head or social worker nga nag-sign dito sa application form in order that the ID will be issued. At may pangutana ma'am sir no. What if do nawala ang PWD ID? Unsa ang process? The same sir, kinahanglan gyapon ta, the same with the other process, kinahanglan ta og affidavit of loss, and then kung napicturean nimo imong ID, i-present nimo in order that not to change the number. Kay kung magbalik ka sa sinugdanan, possibility nga na-enroll na ka dito sa PRPWD. Kanang PRPWD, Philippine Registry for Persons with Disability. Automatic na naigtanaw sa mga butika na imong number dito paghatag nimo sa imong ID. So dili na nila balibaran tagaan kag 30% discount or more 32. Kay kwaon man ang 12%, kwaon pa gyud ang 20%. Yes. All in all, it is more or less mga 32%. Last na lang sir. So kinahanglan gyud ay itaguon nila tilahang ID number. O picturean. Kung mawala. Kung mawala siya, relatively kanang ginabuhat sa uban, ginapicturean nila kay mawala, magkuha sila ka affidavit pero i-attach nila to para matik na. Pero actually, naman ko'y nadala dito kay taga Toril District man ko, nawala ang yang ID, wala say picture, pero ma-recover man di ay makita dito nga na-issuean na day siya last year. No, makita gyapon kay complete man og data nga to ang opisina sir. So reissuance na lang. Oh yes sir, pero kinahanglan gyapon affidavit of loss para dili sila manganad kay pwede man ta mag double IDs no. Duha imong ID, ang isa sa balay, ang isa gibit-bit nimo. Pwede ba tong booklet lang ang ipakita po? Dili po sir, kinahanglan mas better nga ang ID mo ipakita. There are kanang pharmacy nga mo-honor lang sila sa ID pod. Pero kinahanglan tong booklet especially kung dako na kay nga amount, no? Kanang amount. Okay, para sa actually kabalo naman ng mga tao, but for the information of everyone, unsa ba tong mga 10 disabilities under sa listahan sa ato ang DOH? Para ma-review lang po, ma'am and sir ba? Actually, naiuban, no? Parehaan ng mga
mga blind. Usa na siya ang grupo sa mga blind, pero kinahanglan klaruhon og makakita pa ang usa dili pa siya blind, partially blind lang siya. Ikaduha katong deaf nga dili sila ka istorya, kinahanglan nga matudloan po sila og sign language. Ikatulo kanang mga orthopedic, no? Ikaapat katong mga rare disease, katong mga cancer patient, dialysis patient, no? Mao na sila ang upat o unsa pa. Katong mga intellectual daghan kaayo na siya, no? Kay sa amo ang mga activity diri, ang intellectual namo no age limit, kay gamay man gud na sila panghuna-huna o mag-appeal sila og mga activity pareha ng sayaw at awitan, dili na nato sila ingnon nga kamo at age naman mo di mo pwede, kaya ilang huna-huna gagmay man. So si ma'am nangita pa sa uban ang akong nahatag 5 na, no? Daghan kayong klase nga rare diseases. Okay, last na lang sir, no, before mo proceed kay ma'am. Unsa pa ba ang mga sa inyong sektor, no, sa PWD? Unsa pa ba ang mga butang no nga bisan luyo sa balaod nga napasa is makakuan gyapon mo, no? Makasinati gyapon mo kanang mag discrimination. Yes. Mga unsang klaseng discrimination ang mga Daghan kay sir usa na niya na kanang employment. Naman tay balaod nga 10754 no nga magpakusog para sa employment for PWD. Kay nahuman naman tong 170, katong 170 selection process to para mo employ me dito. Karon ay 10754 nga gihatag pod para mapanghingusgan sa mga private business nga kita dawaton ta in compare to others. Pananglitan parehaming accountant, no? Pero siya dili PWD, ako PWD. Pero because of my disability, discrimination na siya. No? Kaya ako, wa man po nila dawata, pero parehaming accountant. Ana na siya sa, kunya katong BP 344, discrimination gyapon na, mo para kag jeep, mo para kag taxi, mo para kag bus, dili ka pasakyon. Actually, kana, that is part of the accessibility kanang BP 344. Usa niya na kanang rampa, kanang sakyanan o kanang access to the PWD. Kaya di kanila parahan 50,000 muhang kuan. First ni mga offense. Second offense is 100,000. Third offense is 200,000. Mo na nga gina-seminar na muna sila, no? Sa una, naga-seminar ko diya sa ato ang gym, basta ang driver magkuhag ID, gina-seminar na mo sila nga kunya na ang LTO, na ang LTFRB, partner na mo sila na sa City Council on Persons with Disability. Speaking of accessibility, kumusta ang accessibility na to compared sa una ug karon? Karon sir, gamay pa lang among na-add gamay pa lang among nasuwatan, pero at least naka-start nami, kunya naka-inspect nami og mga establishment na kinahanglanon kay naga-partner man mi sa DPWH nga appeal po ang building niya. Next year, siguro sa renewal of their business permit, appeal na siya kay dili sila ka-renew kung dili access ang ilang building. Salamat kayo sa SMDI, no? Daghan kay ming parking lot diha. Pero dito ko sa Abrisa, naglisod yun ko. Mao na ang Abrisa, sulatan ta na. Kay nganong dili mi ka parking dito. Nagyapon tayo makuha, especially sa parking. Yes, sir. Ang difference di ay between the senior citizen, kay gina-encourage gihapon namo ang mga senior citizen to continue member of the PWD. Kay in terms of accessibility, during the time nga mosakay tag eroplano, mosakay tag barko, sugaton man ta with wheelchair. Kung natay ID, nakabutang na daan sa atong ticket. Ang senior citizen, og di sila mo request di man. Ang senior citizen, wa po'y parking the same with the PWD. Pero whichever is higher, accordingly, sa benefits, sa subsidy, sa pension, adto makuha sila sa senior. Kay di same man gyapon ang record nila sa CSWD o DSWD nga nakabutang dito ilang pangalan. Mga pila po to ka establishments yung dapat sulatan, sir? Ay more or less, katong last na mong gisulatan, mga 7 rato kabuok, kunya si attorney ang nag-inspect, naglisod gud siya kay di siya katikang, kay mas grabe pa man to yung disability sa kuha, kay duha man ang tiilo niya. Naga-crutches pa to siya, sir. So
7 pa lang. How about pila pa yung dapat sulatan pa? Ay, daghan pa kaayo, sir. Kay kanang nag-start man gud si attorney is March na. Kay nagpan pa man gud mi, nag-assembly pa mi. O January niya ni-appoint siya. Unya nag-start siya lingkod March na, April, May, June. So more or less 3 months pa siya nakalingkod. So dili kaayo. Unya ang iyang orientation to the office is dili pa kaayo siya oriented how to run the office. Mga pila pa to sir, mga more or less? Mga Ay, more or less, pertig yung daghana, sir. Sobragatos or... Oh, sobra, oy. Kay kanang tenongs, kanang mga unsa pa nang uban diha nga daghang kay establishment, sir. Na ay Chinese establishment, duha ka buok na diha sa along di San Pedro, wala sila access. So kinahanglan tanan, so during the renewal of their permits, mahagigit na sila siguro sa amo. Okay, si Nana siguro nakita na ni Mama ang katong listahan. Okay, so ang revised Philippine Registry Form for Person with Disability enumerates the following: deaf or hard of hearing, intellectual disability, learning disability, mental disability, orthopedic disability, physical disability, psychosocial disability, speech and language impairment, visual disability, and rare disease. Sa rare disease po is pasok po si cancer patient, dialysis, and basta and others po. Yan po siya. In connections with sa pangutana ganito, ma'am. Ang mentally retarded is part sa mental appeal siya sa PWD. Yes, sir. Ang mentally retarded, although controlled sila by the guardian or the parents, appeal sila kay kinahanglanon nga pero kinahanglan sila medical certificate. Nagikan sa gikan sa doctor nga relative to their illness. Pananglitan o sa mata, psychiatrist, o sa ilaha siguro is katong sa mental retarded. Sa mental. Kato lang dili pud kayo aggravated ay ang pagka-mental basig manumbag na siya or mangaway pa kanang kwan lang tama lang iyang pagka ADHD appeal po na sir. Appeal po ang ADHD. Lagi. In line with dunay gipatay nga media pero PWD siya balita mo to sa Jensen nga kuan siya known as PWD pero broadcaster siya kuman gipatay siya sa spa. I don't know kung nakabalo mo ako. Doon na may gihimo ang inyong organizations dito. Yes, actually kami nag-start o karon pag yung March moving on ang amuang organization kay separate man gud mi sir. NGO unya concern man sa CSWD o ang DSWD kami umbrella lang whatever they order relative to the PWD's organization and development naarami nag-support. Sir, as NGO, ang welfare sa mga PWD ang gialagaan nyo, right, di ba? Yes. Diri lang sa Davao Region or Davao City ragid mi sir kay Citywide Federation of Persons with Disability in Davao City. Pero naami sa National Council on Disability Affairs sa NCDA under DSWD pero naami Federation President dito sa region. Region po to ilahang cover. Pero ang among accessibility is regional together with the DPWH. Okay. Sir, makabalik kay Sir Mark. Sir Mark, of course, every year doon na yung ginahimong bloodletting. Ang pangutahan na, sir, kana bang nag-donate sa dugo? Doon na may direct access unya kung magginahanglan sila sa Red Cross? Kasi ko sir? Yes, ang amo ang partnership with Red Cross, ihimo na mong accessible nga kung nakadonate sila with us, we can share at least minimum of 3 donor cards instead of 1:1. But kung ang donor nga iulit nila ang card, dili nila ipa-safe keep sa Ateneo, okay ra pod, open na siya 1:1. Pero kung naka-enroll siya sa Dugong Bughaw program, we can at least give minimum of 3 cards per donor nga nanginahanglan. Okay sir, halimbawa ang akong gidonate ka dugo is
type B. Then ang gikinahanglan nga dugo relative or whatever O or AB. Pwede, basta Pwede. available siya sa Red Cross. Basta available sa Hello po. Kang Sir Mario po. Sir, recently sir, may viral video po sir about sa PWD commuter na gibash siya sir tungod sa yang ninilikod siya sa PWD nga seat kay nasa congenital cataract mo to sang reason sir, tapos gibash siya sa mga pasero kay nilingkod siya dito sa PWD seat. Can you sir educate or explain sa public sir nga ani nga type of sakit sir is also considered nga nasa sector sa PWD? Yes sir, basta gani na-consider siya sa 10 PWD requirement, kana siya kung moreklamo kay ang amo kung gina-encourage, dapat moreklamo sila sa office. Kaya walay reklamo, wa may kaso, di ba? So, bisan kinsa, bisan kanang sa commuter, reklamo sila sa mua, pangitaon gid namo ang sakyanan, no? Kuhaon nila ang plate number, body number, at doon gid namo sa LTO, at doon namo sa LTFRB para ipasequester tong iyahang license o ang iyahang LTFRB license. So, kay kung dili siya making istorya, so mabanang ang iyahang sakyanan o ang iyang license po. Sir, sa atong organization, unsa sagad atong madawat nga mga kanang mga sumbong? Ay usually ang pinakadaghan yun kaning discrimination. Kay ultimo sa paglakaw-lakaw, sunod-sunuron kung ka maglakaw, that is already discrimination. Nga nanay gipapasar si Mayor Duterte sa una katong Ordinance number 19. Nagaprotekta na po to para sa mua. Si Mayor pa to, mga 2019, kantingana. Last na lang sir, diniya sa Davao City sir, kumusta na atong sector sa PWD? Karon diriya sa Davao City, kay ako may Federation President for the 15th District from Marilug to Paquibato. Ang ilag yung reklamo, gihatan ako kang attorney, nakita na nako ang balaod nga kinahanglan tagaan gyud kay national budget man na sa GAA in 2023 nga at least 1%, not less than 1% of the budget of the barangay, no, para sa ilang activity in the barangay. Pareha karon gi-require na ako 15 barangay kay under sa kuang district Turin 15 man, although 25 gibahin man ang Turin. So sila tanan gihatod sila sa mga sakyanan sa barangay kay gisuwatan man ako ang mga barangay captains nga naa sila'y naibalaod nga kinahanglan tabangan nila ang mga PWD. Pero naiuban nga mga barangay gitunga nila, gawas nga gitunga discrimination gihapon. Pananglitan nay upat ka senior citizen, nay usa ka PWD, ang budget nila nga 1% gibahin nila sa 5. So 1/5 na lay nadawat sa atong PWD. Naagay discrimination even sa pag-distribute sa equity on PWD budget po. So dapat ang budget office together with the Federation of Barangay Captains mamet na mo sila para sila'y muhatag og letter sa atong mga barangay captain. Actually 82 barangay captain marag lisod-lisod na, no? Okay, thank you so much Sir Mario. Kang Sir Mark po. Sir, nakabang mga kabatan-unan sir ang naga-engage or like sir naga-donate og dugo? Sa karon medyo minus pa. That's why we are also encouraging ang kaning ato mga kabatanunan age 18 and above kung pwede mo donate pud sila aning ato ang blood. Thank you so much po. For Sir Mario og Ma'am Mia, ma'am, nato ba tayo latest record or rate sa kung pila na ang mga PWDs na register sa tong city karon? As of now, sir, ang PDAW, sir, is naka-record na siya more or less 32,000 po. PWD holder. Okay, ma'am. Ma'am, unsa na lang ginalauman na to for the next months, years, lang sa to mga PWD sa mga kaigsunan po? Sa pagkakaroon, sir, is amuan ang ginapang paningkamutan with Attorney Redindo Martinez nga at least sa LGU or sa city mismo magbasi nga
at least once a year makadawat og subsidy ang mga person with disability regardless po kung unsa ang ilang disability. Kana sir is naka second endorse na po siya sa legal. Unsa na lang ang muraga pagtan-aw ninyo ma'am ang kulang sa pagkakaroon at this year or time na kinahanglan pa natugtunoan o gano kanang pansin sir ma'am? Siguro sir is ang amo ang ginahangyo ugod sa matag barangay sir ang pag fully acceptance no sa matag federation sa matag barangay kay talagsa lang or dili tanan barangay sa tibuok Davao which is 182 ang nagahatag og national tax allocation. Ang daras pagid sir is 50-50 sa giingon na ni Kuya Mario ganiha is dili tanan. So some other barangay sir is makaingon kag sana all. So dapat lang gid unta sir. Yes ma'am, for this celebration July 17 to 23 after this week na long celebration sa may gusto nato na murag i-message sa to ang mga katawhan na kung halimbawa na mo message na dili lang this week nato murag i-encourage sila na support ato ang mga kigso ng PWD. So sa may gusto natong message ma'am. Ako sir, as National Anti-Poverty Commission, sir, pasadahan ako itong giingon ni Bugaina nga concern nimo sa PWD nga gipatay. Kuhaon ako imong pangalan karon sir, kay pwede na nako siya or pwede na mo siya matabangan pinaagi sa pag namo sa National Council sa Manila kay naman pod mi regional sir. Si National Anti-Poverty Commission sir is more on policy. So nakita po to ninyo itong nag-viral sa Manila nga gikulata nga autism. So isa po mi ato sir sa naghatag og comment which is nakaabot dayon siya kay under man mi sa Office of the President. Nakatap na kay Attorney Leonar. Sige lang sir, ato anang paningkamutan sir. Ma'am, last on on my end. Ma'am, unsaon na lang halimbawa ang mga atong mga kaigso ng PWDs na wala pa nakaparegister o kanang wala pa kahibalo, wala pa nahibalaan kung unsaon ang kanang magpa-register sa inyong organization po. Oo, ma'am. Kami po sir as representative sa amuang barangay padulong sa district is naganaog mi sir sa amuang matag barangay with Attorney Redindo Martinez. So naay panahon nga naay karaban ang ato ang City Mayor's Office kauban ang PIDAW sir. So designated na siya sir sa per district nga dapat tabangan na mo ipagawas na mo sa ilang lungga kung kinsa man to naghilom-hilom pa dito unya nga wala pa sila ikasarang sa pagkuha sa ilahang medical abstract which is ang amo ang social worker sir is anda maghatag sa ilahang workforce nagabalay-balay sir si social worker para lang makita kung unsay kakulangan sa person with disability within the barangay po. Sa pagbana-bana ninyo ma'am, okay ba ito ang rate karon kung halimbawa mas daghan ba ta na record na nakaregister na sa tuang organization o daghan pa jud ang kinahanglan jud adtuhan o kanang ipa-register? Compare last year sir is 22,000 so mas daghan takaron nakadawat na sa PWD ID since nga naghinay-hinay na si PIDAW office o kanang sugod na kung unsay dapat nga makuha na mo as PWD sa Davao City. So anak mo gid siya sir mulihok pagyud mi kay kami magibutang nila diha para mutabang sa ilaha. Napaka-addition sir. Yes sir. Ang focus na mo karon recruitment manggod sa among program. So, naganaog mi dito sa grassroots para matagaan silang ID kay mao ra may unang hinungdan para makadawat sila benepisyo. Mao na ang unang focus na mo. Nya, naman pud mi mga partner sama sa DOLE, i-register na mo sila para naa sila legal personality. Unya, pagkahuman na IDTI na mag-seminar sa MOA, na Commission on Human Rights para magpahibalo nga naa daytay katungod o katungdanan bisag ingon anita no daghan kaayong line agencies nga nagatabang namo kaning TIA mo ni sila ang nagapahibaw dito sa uban sa mga radyo nga kami nag-exist diay ug dapat mogawas na dai silang tanan para kitang tanan maguban ta sa programa sa gobyerno
sa usa ka dakong kadaugan sa mga persons with disability. Ipadayon nato ang awareness, tanggalon nato tong barrier, no, para sila makasulod na gyud. Kay namang giuban mauwaw. Usa pa pud sa pagkauwaw kanang access nila, dili sila kalakaw, duha ka tiin, pareha kang mamiya, usaray kabot, no? Pero naningkamot gid siya nakaabot sa Manila representing DINAPSI. Kunya kita muhatag man puntag ka ng wheelchair, muhatag puntag crutches, muhatag man puntag mga unsa gani ng aids kanang mga mga crutches, nagahatag pud ni ana sa mga PWD. Kung unsay kinahanglanon nila, nagahatag pud ni hearing aid together with our partner ang Jubilee Foundation. Okay, so Makoy, I remember yung college na may mga magkuhan sa pahingi ng tulong na estudyante na sa community, sa Ateneo community na magkuhan ng dugo, like one of their relatives kailangan ng dugo. With this kuhan, may ba itong may example na natulungan natin yung mga estudyante na naghingi ng mga blood donation? Yes, sir. Marami-rami na rin na mga members of the Ateneo community, students, members of the faculty, staff na nanginahanglan og dugo nga na-assist nato through the Dugong Bughaw project. So when you donate, may card na kaibigyan, di ba usually kung Red Cross mag-donate, bibigyan ka ng card. So yun yung... Yes, sir. Ang option is they can keep the card as donors or they can enroll it with the Dugong Bughaw para at least kung manginahanglan sila, we can share tulo ka blood donor cards for them to access. In relation sa question sa youth, parang hindi pa masyado touch on ang what's your message na sa mga kabataan na tinista na donate? We would really encourage the youth to really participate po aning bloodletting. Dili ni siya para sa mga sa mga medyo may edad na. Open, again, this is open from 18 years old up to 60 years old kung kaya pa na makapag-donate kasi we would really like to help generate enough blood donors para sa need sa syudad o sa komunidad. Thank you. To Sir Mario or Ma'am, you said sir na recruitment, no? You're recruiting kasi may mga tago. Because marami ngayon na stroke and stroke paralyzed or kung hindi man sila makuan, ma-impair talaga yung kanyang mobility and do we reach out to them sa mga, kasi every year nagarami yung mga stroke victims. Kasi hindi lang sila physically psychologically naapektuhan din sila. Yes sir, apil na sila. Amo na silang gina-reach out kay ako. Nagaatog yun ko sa barangay, sa mga purok-purok, gina-encourage na ako sila, especially sa barangay day, gina-announce na ako para sila magawa sumuato. Pero naamang din mga na-stroke nga dili kaadto. Kami nagaadto nila to recruit them para ma-appeal ang ilang pangalan sa 11228. Kanang 11228, mo na siyang mandatory law for persons with disability nga PhilHealth registration. Kunya, katong mga batanon, gina-encourage po na mo sila to go to school. Bisan tiguang na. Kaya ako, idara naman ko, nahimo kong Doctor of Philosophy at the age of 55. No? Nag-JD ko, Doctor of Laws at the age of 52. Karon, gina-encourage na mo sila nga mo eskwela, kay naa may school nga mag-offer of free. Pareha sa City College of Davao, naamantay mental branch sa USEP. Unya kung magpa-private sila, meaning naa sila'y kwarta. But, tabangan na mo sila mga pangayo o 30 to 40% discount kung naa sila sa private school. Kaya gusto nila magpa-private. Pero, ang Ateneo di Davao, naghahatag po sila kota para sa mga. So, there are many school, pareha sa kinatagaan nilang slot sa mga PWD. Kato si Atty. Martinez, nauna kong graduate sa iya, siya nag-eskwela pa og law, ang ang naghatag sa iya. Ako, ang University of the Visayas, libre ko tanan mo eskwela dito kay ang tagiya aning atong suga, si Doña Maria Aboites, mo ay nag-endorse sa kwa dito.
without limit ang ako ang course nga makuha dito. Okay, we'd like to ask because to Sir Makayong sa Ateneo, ano yung mga programa natin pa sa mga PWD, lalo na sa estudyante? Accessible ang university for students with disabilities as well as mga guests. So we have prepared ramps across campuses from Matina to Jacinto. Nadyo yung mga access ramps, and then ay elevators, and then we give special access priority to those who would be needing the elevators kung naa sila sa campus. Ang Ateneo di Davao di ay nagahatag sa mga livelihood program kanang maghimog chinilas, maghimog bags o kanang native product nga gina-display namo. So expected nga naapod mo sa 21 to 23 na may product display sa NCCC Mall Victoria. Sir, how many sa kuan ng mga members no, ng PWD, how many are youth or students percentage? Ang percentage mas daghan ang amo ang kuan kanang at age na gamay lang among youth kay di man sila gusto mag-appeal sa mga kay mauwaw sila, ulitaw na sila. Kanya sa ilaha bitaw kuan movement, accessibility movement, murag maglisod sila. Pero ang uban nakadawat na sila sa ilang kahimtang nga mauna gid na sila. At the very age pareha sa tuwa, kung kita sa una mahadlok ta musod og simbahan, karon musod na ta kay mahadlok na tas Ginoo. Okay, Carlo, galing lang to Bowling. Right, magandang umaga, mayong buntag. Sir and ma'am, mangutan ako in terms na doon na ba, I don't know if you had the data kung pila na ka-active nga mga organizations or federations of PWD within Davao City. Sa pagkakaroon, sir, is 55 organization po. Kanang 55 organization, under lang na siya sa Citywide Federation. Kay kami, 15 mi kabuhok for 15 administrative district. Gibutangan yun mi gusa. Kaning 40, chapter ni, pwede man ka mag-chapter, basta ang imong member, mula pa sa gani sa 30, mag-chapter na ka. Pero, there are NGOs nga kauban namo, no? Sa pareha sa Ilafebi. Na ay blind organization, na ay deaf organization, na ay parents organization, nga ang ilahang function, no, parents, nga magatiman atong mga bata nga na ay disability. Unsang criteria, for clarification, unsang criteria if ever nga na PWD magpamiyembro under any federation nga salmutan? Actually, wala siya criteria. Requirements lang. Magkuha lang tang form of application, pila pa nato, tapos naa dito'y slip nga magpirma ang doktor proving that you are really persons with disability, plus the certification that you are a resident of the barangay. Tawaton na dito o gisiuha na kag ID immediately. Kay dili gusto ang atong head, langan-langanon mo, kay inid man ta, especially itong naa sa ospital, para dako atong discount kay 32% yun. Okay, last na lang sa akong end, no, kay daghan man good mga taong nga basi mag-take advantage rapot kay dunay kay basi abusuhon man good nila na, and everybody knows na nabasin unya na usa ka tawo nga nagpakaroon na faking itang ilang disability, but how do we manage good sa pag ingon naton na pag-screening gyud kung tinod gyud siya nga person with disability? Yes sir, duha man gud ang disability, nay apparent ug non-apparent. Silbi kung makita nimo yang linakwan na nana, matik na siya. Nakita nimo nga blind siya, matik na siya. Pag interview nimo nga bungol o unsa ba siya, bungi ba siya, matik na siya. Pero katong rare disease, ang problema namo diri sa buhangin kay naa diya ang SPMC. Na bloated ang ilang membership kay gusto atong mga pasyente automatic PWD sila para makakuha discount. Pero i-accommodate man na sila sa 11228 nga balaod Republic Act katong issuance of PhilHealth, automatic na sila nga membro na sila, unya sila ang account nila dito na sa nasyonal, butangan na sa nasyonal og kwarta, bisag wala na tay PhilHealth,
ibutang sila dito, matik na sila nga member sa PWD. Okay, for the time has run out. Thank you so much to Sir Mario, Mamiya, and Sir Makoy. Parting statements po natin. Umpisa natin to Sir Makoy. Again, yung ating upcoming activity is dito na sa SM. Again, we would like to invite our friends, students, faculty, alumni, friends of the Ateneo. We will have the Dugong Bughaw Bloodletting on July 26 here at SM City Davao, starting at 9 a.m. So, hope to see you here. Daghang salamat. Mamiya? Invite natin sa ating... Okay, akong giawhag ang tanan, citywide, person with disability, ang ato ang another activity is sa NCCC Mall, Victoria Plaza, mag-start ang ato ang product display karong July 21, 2025. Then, ang ato ang July 22 is naatay Human Rights Seminar, amended BP 344, 20% and VAT exemption discount seminar by BIR po. Then, PWD special discount DTI. Pagka 23 is ang ato ang honoring of Apo Mabini birthday. Then, padayon ato ang product display na atay one-stop shop, caravan, service for PWDs, then culmination activity and awarding of certificate of recognition. Unta, daghan mong manambong kay kini ato ang panahon sa pagpadayag sa atong ika-40 shitty nga National Disability Rights Week. Question nga murag bugat na kayo, together with Atty. Leonar. So, naami dito sa PDAW office. Mutabang ninyo, si Atty. Caballero, si Atty. Leonar, si Atty. Martinez, kung naapog ko dito nga muabi-abi ninyo, para ang atong mga problema sa PWD, atog yung masulbar. O, may ngoto na, daghang kayong salamat, sir. Daghang kayong salamat ninyong tanan. So, kuan pala no, ngayon pala, this Disabilities Week is coincides with the birthday ni Apolinario Mabini. Yes sir, tagaan nato siya og honoring. Kunya na ay 21 gan salute dito mi sa Mabini Elementary School. Tapos, mao na tong last, mag-culmination na dayon ta sa NCCC Mall. Okay, daghang kay salamat din sa Kapehan sa Davao is streamed live with the Facebook page of PIA Davao Region and also the one of the fastest growing digital channel, Kabangtan. And thank you so much Sir Makoy, Mamiya, and Sir Mario. Again, till next week, more relevant topics to be discussed. Thank you so much SM City Davao and SPK.